Pasok tayo dito. Wow, dami nga puno na niyog. Nakita nyo guys, oh, grabe yung rock formation dito. At mayroong mga natural na parang kuweba. Yan, may mga tumutulo pang tubig. Grabe yung view. Wow, taas na dito guys, oh. May tendency na umulan ulit mamaya at ulanin tayo sa daan sa pag-uwi natin. Pero maganda pa rin yung view mga padi. Tignan mo yan, oh. Wow. So kung nakita nyo sa may drone shot natin guys, makikita nyo sa kabilang side na yan, meron dyan rice terraces, no? At sobrang lawak ng rice terraces. Hanggang sa taas merong rice terraces dyan hanggang dun sa may baba. So napara-para natin ng drone kanina, nakita ko yung rice terraces dyan, sobrang solid. Good morning mga pati, dito tayo sa may Dao Antique at for today's video ay pupunta tayo sa mga magandang spot dito sa may Tobias Fournier. Pagka-camping tayo. Kasama natin ngayon si Chris Motovlog, sa likod natin. Yan, explore natin ulit mga magandang lugar dito sa may Dao at Anini, no? So yun, dito tayo sa ating biyahe. Puntahan natin mga 220 meters na lang yung ating first destination dito sa may Dao, no? So yun, lapit-lapit na lang at diretso na tayo. Dito na tayo nag-intro kasi parati na nating dinadaanan itong mga daan na to. So dito na tayo nag-intro muna, at least malapit lang at hindi kayo maboring sa ating video. So meron tayong 220 meters at 1 minuto na biyahe. Nakalimutan ko, dito lang pala sa malapit yung first destination natin. Tara. So nagulat ako, dito lang pa sa unahan. So tara, puntahan natin. So bisitahin na muna natin to at mapakita sa inyo kung ano yung bang magandang spot dito at view. Sandel enjoy man, oh. Tara, Sandel Beach Resort. Pasok tayo dito. Wow, dami nga puno na niyog. Welcome to Sandel Beach Resort. Yan, tingnan natin ano makita natin dito. Oh, salamat, low tide. Low tide guys. Morning. Tapi na entrance ate 20 lang. Darwa lang kami. Diyan pwede ka park. Yeah. Mga sightseeing naman kami Tara. So bali 20 pesos daw ang entrance lang dito. So meron silang mga cottage yan. At hindi man na, tigdas man. High tide ko eh, no? High tide. Okay man. Malagyan lang may tayo. What is the date today? 26. Karon lang. So ayan, mayroong mga cottage. So may mga kwarto sila dun banda. Ayan, oh. Wow. Ayan.
Mini pools yun. Wow. So, yun. Dito tayo ngayon sa may Sandel Beach Resort. Dito sa may parte ng Dao, no? At yan, dito tayo sa may kanyang shoreline. At medyo maalon lang dito sa parte na to, no? Yan. So, ito yung pinuntahan natin na spot dito sa may Dao, no? At pakita ko sa inyo itong sa harapan natin. Ito yung pakay natin dito sa may lugar na to. Itong sa harapan natin. Pakita ko sa inyo. Ito yung pakay natin. Itong spot na to. Yan. Itong mga nagtataasang mga rock formation. Ayan. Grabe. Sobrang ganda. Hanggang doon sa may dulo. Ayan. Sa may dulo yan. Grabe. Sobrang ganda. Ayan o. Ayan yung mga kuweba-kuweba din doon. Grabe. So yung buhangin nila, pinong-pino. Hindi naman siya white sand pero napaka-pino. Ayan. Tingnan mo mga padi. Wow. Ayan. Hindi lang natin ma-wide yung camera natin dahil nasira ko yung selfie stick natin. Sobrang ganda. Ayan o. Wow. Sa likod natin guys. Napakaganda. Ayan o. So, kita nyo naman guys, sobrang ganda ng view dito. Makita ninyo century old na tong mga bato na to pero namimistulang natural na seawall dito sa parte ng Dao. No? At dito sa may Sandel Beach Resort. So kung gusto nyo makita to, ay pwede nyo bisitahin ang Sandel Beach Resort at makita nyo naman yan sa Facebook. At kung natin nyo dito ay ma-experience nyo ang natural na ganda ng itong mga natural seawall na to. Rock formation dito sa may Sandel Beach Resort. At pakita ko sa inyo dito banda. So lapitan na natin dito. No? Hindi ko lang ma-wide yung view natin pero I try my best na ma-wide to. Kasi nasira natin yung ating tripod. Nakita nyo guys. Grabe yung rock formation dito. At mayroong mga natural na parang kuweba. Ayan. May mga tumutulo pang tubig. At yan. Nakita niyo guys. Yung mga insekto pa na namamahay. No? Talagang pinipreserve nila itong lugar na ito para madayo ulit ng ibang mga turista. Grabe. Sobrang solid mga pad. Instagrammable ang view dito. So pwede kayong mag-picture-picture dito at kung mahilig kayong mag-post sa Instagram or ibang mga platform, mahilig kayong mag-photography, pwede rin dito. No? At yun naman yung view. Sobrang cinematic. Diba? Ayos! Grabe, dito lang to sa may parte ng Dao, dito sa may Sandel Beach Resort. At sa halagang 20 pesos, may experience mo na itong kagandang mga view at rock formation dito sa may Dao Antique. No? Kung pupunta kayo dito, sundan nyo lang video natin at para di kayo maligaw. No? At pwede nyo search sa Google Maps ang mga ganitong lugar, makita nyo na ito. Along the highway lang naman siya at may konti lang kayong papasukin doon. Palawak to at palapad. So katabi lang nito ay Sandel Beach Resort. Sa katabi lang yan, pwede nyo lang ma-explore itong kagandang mga rock formation. Sobrang lawak guys. Yan, kung gusto niyo pumunta dito, meron silang mga accommodation din, no? Stay in. Meron silang villa kung gusto niyo maramihan kayo, marami dito. Ayan. Yan, may mga bunga pa ng dami. Meron naman mga partner lang, cottage. Bisitahin niyo to, must visit to kasi sobrang napaka-preserved ng lugar. At konti lang yung mga basura na makita natin. May mga basura pero natural na basura lang, mga dahon lang. So napakaganda. Down below guys, marami itong mga parang insekto. Pero
Dami. Wow. Grabe, no? Grabe, napakalawak pala nito. Hanggang dun sa may dulo. Ayun, no? Napakalawak pala nito. Kala dun sa unahan lang. Ganun pala dito. Ayan. Grabe. Ayan, no? Yung mga kuweba-kuweba, guys. Ayan, no? Grabe. Sobrang lawak. Naman. So next destination tayo, guys. Let's go. So meron tayong 22 minutes pa na biyahe papunta sa ating pagkakampingan. Meron pa tayong 15 kilometers na babiyahin. So pupunta tayo ng Aninii Road. Simula dito sa may Dao. At yan, kung nakita nyo yung view sa may Sandel Beach Resort ay napakaganda, guys. Napakatahimik na lugar. Hindi masyadong matao. So pwede rin kayong magstay dyan. At perfect na perfect sa pamilya. Dahil maganda yung spot. At pinong-pino yung buhangin. Hindi mabato, ganyan. Maiming at pumunta tayo dyan ay di siya high tide. Kapag kasi high tide ay di nakita yung mga ano dyan, yung mga rock formation. So tumiming naman sa punta natin eh napakaganda ng tanawin, di ba? So yan, biyahe ulit tayo. So dito pa rin tayo sa may coastal area ng Aninii, Dao at Aninii. Yan, experience natin yung anong kaganda ang lugar na yon. Kapag pwede natin experience natin kung anong kaganda yung pagkakampingan natin doon. At hanap tayo ng magandang spot para mapakita sa inyo yung lugar na yon na potential na pwede nyong pagkampingan or puntahan dito sa bayan ng Aninii. Grabe, sobrang solid ng Sandel Beach Resort. Na-overwhelm ako kapag nakikita ko mga ganyang mga structure na century na at dekada-dekada na lang nandyan. At nandyan pa rin, no? Intact pa rin siya, guys. Sobrang tibay. Kaya payo ko lang sa ating mga turista at gusto pumunta dyan ay ang basura natin ay tapon natin sa magandang tapunan, no? Huwag natin ikalat sa may karagatan natin or sa mga shoreline natin at tabing dagat. So nasisira yung mga ganyang view sa mga baybayin natin kapag maraming basura. At mabutan pa ng mga susunod na mga apo natin, sunod na mga henerasyon, di ba? Ito lang yung gusto kong mga ride, ang camping. Dahil bukod sa nakakapag unwind tayo, eh malawak yung oras natin pagdating sa ride. Hindi tayo nagmamadali dahil yan nga, nakakamping tayo. So pagdating sa campsite, eh chill na naman tayo. So gustong gusto ko mga ganito. So let's go. So bili muna tayo ng kailangan natin dito. May nakita kaming bilihan. Mangga. Ito namin. Jadi na kanan, no? Ito, no? Lalang para. Jagro. Ayo. Boray pa lang rin dyan. Pwede na pang ano lang.
Iyo, yung donut ron. Camping kami mo. Bayo Grande. Camping kami to. Kau lang, tara ron. Kau lang, nalsid mo, menu ko. Ganang. Ano barangay yan, Nang? Ano barangay rin, Jara? Balad. So, meron palang natitinda ng prutas doon sa gilid ng kalsada. So, part pa to ng barangay Balad daw. Ito sa may Dao. So, may prutas dyan. Kung gusto nyo yung pamili ng prutas at mag-camping, dyan na lang kayo bumili, guys. So, dito na tayo sa bayan ng Dao. So yan, pa kanan tayo pupunta ng Aninii. Meron pa tayong 8.1 kilometers. Grabe. Dito pa lang sa bungad ng Dao ay napakaganda na ng mga tanawin. Kaya kung gusto niyo ng road trip at pasyal o mag-camping, no, pwede nyo itong consider itong pa-sur na part ng Antique, which is dito sa may Dao at sa Aninii. Napaganda ng spot. So dyan tayo akyat mamaya, guys, sa mga poste na yan, sa ilalim ng burol na yan. Dyan yung camping site natin. So napakaganda. Dito pa lang makita mo na ang ganda ng view dito. Nagmumotor na tayo sa tabi ng dagat. At sa gilid natin, sa kaliwa natin, bundok na, diba? Kaya tinaguri ang when mountain meets the sea itong Antique. Dahil sa gilid na parte natin, iba yung mga tanawin. Dagat sa kanan at sa kaliwa natin bundok na. Grabe, no? Napaka-epic talaga dito sa sur na part. Napakaganda ng tanawin. So meron tayong 10 minutes na lang at 5.5 kilometers na lang, guys. So time check 1:30. Di na kami nananghalian doon dahil wala namang lutong pagkain doon sa may Sandel, no? At doon na lang tayo kakain, guys, sa may pagdating natin sa ating camping site. Or titignan natin, or mamerienda lang muna tayo, or kakain lang muna tayo kahit batsoy lang, or mga silog-silog lang, no? Tiis-tiis lang muna tayo ngayon. Mamaya pa tayo luluto natin mga pagkain dyan sa camping site pag nakalatag na tayo na ating mga tent. So grabe, ganda nito, wow, napakaganda ng tanawin talaga dito. Dito pa lang, guys, so solved ka na. Pwede na kayo dumaan dito, guys, papuntang Iloilo. So medyo mababa lang ng hindi na siguro abot ng isang oras, no, yung biyahe dito kumpara dun sa may bundok. So ito yung boulevard ng Punta Hagdan. So dun tayo pumunta dati, nung nag-vlog tayo kasama si Moto Chab. Dyan tayo pumunta dati. Yan yung mga rock formation din na patulis, no. At dyan sa tabi lang yan, no. Dyan may mga rock formation dyan. Kung hindi nyo nakita sa mga video natin, dyan sa may YouTube yung mga vlog natin dyan. So pumunta tayo dyan kasama si Moto Chab. Grabe yung view. Wow, taas na dito, guys, Driving all night long to the place where I belong, back to where I started from, the only place that I call home. 17 around the bend, drinking with my old best friend, listening to the radio. I thought we'd stay. Ganda ng view, I'm Rigos, no? Wow, overlooking the view. Grabe. Wow, ito yung pinakamataas na area. Grabe, wow. Ingat na kayo dito, guys, kasi mataas. Sabi yung downhill, inaayos pa nila, kaso hindi na to siguro bangin na to sa kabila,
Hindi na siguro widening to. So mayroon pa tayong, wait lang, sana mapa natin. So 3.9 kilometers. So on the way na tayo guys, papunta sa ating campsite. So ano na bang barangay to? Igdalakit, barangay Igdalakit. So unahan na lang, malapit na tayo. Malapit na lang, ilang meters na lang guys. So medyo maliit lang yung kalsada dito, pero kung Sunday guys, maluwag naman to kasi tayo lang yung dumadaan. So natatanaw ko na guys yung ating campsite dito, dyan sa taas oh. Akit na tayo dyan. First time mo Chris magsaka, Chris? Buhay naman. Nakakit na pala si Chris dito. So hindi na namin to mga first time, pero papakita ko pa rin sa inyo itong campsite natin, para at least mailibot ko kayo at ma-experience ang magandang tanawin doon sa taas. Kahit andyan na kayo sa may tahanan ninyo o sa mga upuan ninyo, kung nanonood kayo ay maililibot ko kayo dito. So ayan, tandaan nyo lang itong mga dinadaanan natin. Hindi naman kayo maliligaw dito. Pwede nyo ma-search sa Google Maps. Ayan o, aware naman si Gmap dito sa ating pupuntahan. Tandaan nyo lang itong mga establishment na to. Ayan o, may napapatawag dito, parang pader na color blue. This way, Le Grande Bayou Camp and Dine. So pasok na tayo dito guys. Le Grande Bayou. Ouch, ouch. Ito medyo malubak lang to dito, sira ang daan, pero goods naman. So pwede makapasok yung 4 wheels dito. Ingat lang may kasalubong, kaya medyo makipot. So taon na rin, hindi tayo nakabalik dito guys. So babalikan natin at makakamping pa tayo dito, diba? Solid naman to. Halos mga nasa 2 years na ata or 3 years hindi na tayo nakabalik dito. Uphill, puro uphill to. Hindi naman siya madulas, magaspang naman yung kalsada. Talagang paahon na talaga to. Oh, ganda ng view ah. Tataas na tayo. Lamig dyan ah. May pinaka meters dyan ah. Sukatin natin yung meters mamaya guys, kung ano kataas to. Siramdam na natin yung lamig dito sa taas. Ayan, welcome to Le Grande Bayou. So dito na tayo guys oh, sa Le Grande Bayou. Grabe, overlooking. And yeah, so dito pala tayo magka-camp guys. Ayan, dito sa flat area na to. So dito tayo pwede mag-camping sa mga slanting na lupa. Dito tayo magka-camp sa mga patag na area na to. So dito tayo matutulog mamayang gabi, diba? Grabe, solid ng view. So ayan guys, touchdown na tayo dito sa may Le Grande Bayou. So ayan, pakita ko lang sa inyo yung paligid natin. Ayan, yan sa likod natin guys, so, overlooking na view, coastline ng Aninii. Ayan, hanggang dito sa likod natin. So ito na part na to, papunta to ng Nogas Island. So dito naman banda sa likod natin, pabalik to ng Sibalom Antique. Ayan. So ayan, pa downhill lang tong area, pababa, kaya maganda yung view sa taas. Ayan. So medyo madilim lang ng ulap dun, maulan dun sa part na yun. Ayan. So dito muna kami sa may cottage namin. Ayan. Sumilong muna kami at para mamaya maglatag kami ng tent natin. So di na tayo luluto natin pagkain, bibili na tayo ng pagkain para hindi na tayo ma-hassle dito. At na-cancel kasi si Papa 30 na sumama. So pagdesisyon na namin na bibili na lang kami ng pagkain namin para hindi na kami magluluto pa, no? So yun, pakita ko sa inyo ang drone shot nito.
sa may Le Grande Bayou. At sobrang solid mga padi. Try nyo to kung gusto nyo mag-camping, mag-relax. At konti na kasi yung mga tao dito kapag weekend. So pwedeng pwede sa mga campers. Itong view ba naman ang makita mo, yan. Pagising mo sa umaga itong view. Yan. Sobrang lawak at overlooking. So dito banda sa likod natin, may satellite na to. Diyan tayo umakyat dati kasama si Moto Chub sa may abandoned Air Force Base. Dito lang yan sa may unahan ng Le Grande Bayou. So dito lang yan sa unahan niya, itong watchtower or abandoned Air Force Base ng Mount Aliw-Liw. So dito yung aming cottage. So maya maya ay maglalatag namin ng tent at para makapagpahinga na tayo. So pa sunset na, mga alas 4 na ata ng hapon. So hinintay namin yung sunset kung lalabas ba. Sana lumabas, no, para makita natin yung sunset dito sa Le Grande Bayou. Dito yan sa may Bayou Grande, sa may Aningui. So kung nakita nyo sa may drone shot natin guys, makita nyo sa kabilang side na yan, meron dyan rice terraces, no? At sobrang lawak ng rice terraces. Hanggang sa taas merong rice terraces dyan, hanggang dun sa may baba. So napare-parahan natin ng drone kanina, nakita ko yung rice terraces dyan. Sobrang solid ang ulan na yan. So ganun pa man napakaganda ng view. Ayan, hey. So ayan, dito kami nagkuha, dito kami nagpahinga muna sa cottage na to. Libre naman to. At bari binayaran namin is 150 sa camping site. So libre lang entrance namin. Overnight camping yung 150, no? So yan, bumili na kami ng pagkain dito para nangyalian namin. Guys, kain. Kain daw, kain. Yan. So dito kami nagpahinga muna sa may kubo nila. So dito yung magtaratag na tent mamaya. Yan. Pahinga muna kami dito at kain. Dito kami maglalatag ng tent mamaya. Yan. Yan yung motor namin. Mas ganito yung view guys, oh. Tingnan mo naman yan, grabe. So kain muna kami guys kasi nagutom kami. Ito lang muna kakainin namin. At siguro hindi na kami luluto ng pagkain namin. Doon na lang kami siguro bibili ng mga pagkain dyan. Kasi yung mga tinda naman sila mga pagkain dyan, no? Yan. So camping muna tayo dito, relax na muna. So tayo natin yung sunset mamaya sa Le Grande Bayou. At pakita ko sa inyo kaano kaganda ang sunset dito. Na yan. Tanggap na ako sa trabaho. Tanggap ka na? Waiter ka na dito? Waiter ka na? Tanggap na ko, Gar. Ano yan, sir? Halo-halo na may kasamang payong, Gar. Sigurado hindi mababasa yan, no? May payong eh. Tapos may prutas pa. Prutas. Anong prutas natin dyan? Ito pa. Ay. Yun nga binili natin kanina, no? Yan, yung prutas kami dito guys. Yan yung binili natin kanina. Doon sa may, sa Balod, Barangay Balod, no? Balod. May overripe na mangga. Overripe na mangga. Pang palupot. Let's go! So ayun na, nalatag na ni Chris yung kanyang tent. Ayan. So maya maya ay mapunan na kami guys. What a view. Sunset guys.
Ayan, nalatag natin yung tent natin. So maya ay maghahaponan na lang tayo at tutulog na, no? At medyo pailayin muna tayo dito dahil may music sila dun. Copyright tayo. So yun lang, at hindi ko na-video yung ating paghahaponan, ay tutulog na tayo diretso, no? So yan, pinakita ko lang sa inyo itong mga gandang view dito sa Le Grande Bayou camping site. Ito yan sa may Bayou Grande sa may Anini. So naway nagustuhan itong view na pinuntahan natin sa ganitong oras, no? At so yun lang, at medyo mahaba itong video natin. So sakat lang muna yung video natin ngayon. At see you ulit bukas. So I try my best na pakita sa inyo bukas yung sunrise dito sa may Le Grande Bayou. So yun lang, at kita-kits bukas. Let's go. So kubukulog pa guys. So titingnan natin mamaya kung matakas na. Tingnan natin mamaya kung pipila ba to, no? At baka di na to tumila. Tingnan ko sa mapa sa isang apps. Tatagal pa to hanggang last 10 yung ulan na to. Titingnan natin mamaya, no, kung pipila ba to, para makita sa inyo yung view dito kapag sunrise. Pero sasabihin ko na sa inyo para malabo na ito kung sunrise na to kasi sobrang lakas ng ulan dito. So batasan natin na tingnan na to para hindi tayo mabasa dito kasi medyo may ano na dito, mapasok yung tubig natin natin. So hopefully na tumila na to para makatulog ulit tayo. So time check ay alas 4 pala ito ng madaling araw. So titignan natin mamaya, no? Wow.
Good morning. So, time check 5 pa lang ng umaga guys. So, yan. Tayo ng camp. At napapag-fog pa dito sa likod natin guys. Yan. Foggy. So, grabe yung ulan kagabi. Hindi ako nakatulog, mga alas 3 na ako kagising dahil sa lakas ng ulan. Yan. Pakulimlim pa ngayon. So, nakita ko sa paligid natin walang masyadong araw at puro clouds lang guys. So nag-feel tayo na mapakita sa inyo yung sunrise. Yan, ayun sa likod natin. Ito sa parte si Balom na part. Pero madilim pa rin ang ulap. So may tendency na umulan ulit mamaya at ulanin tayo sa daan sa pag-uwi natin. Pero maganda pa rin yung view mga padi. Tignan mo yan Wow. Diba? Napakaganda. Malamig ang hangin. Yan, so dito lang siguro itatapos yung ating video at so di ko rin mapakita sa inyo ang sunrise ngayon dito sa may La Grande Bayou dahil yun nga ay umuulan guys. So may papatig siguro na bagyo at maraming nakakamping tayo dito bago dumating yung ulan. So yan, balik na lang tayo dito sa susunod at experience yung sunrise dito sa La Grande Bayou. Ito na lang end yung video natin at medyo disappoint tayo pero okay lang naman at pwede naman tayo makabalik dito anytime at ma-experience ulit yung camping dito sa Anini Antique. So yun lang mga padi at sunod ulit na camping natin at rides kita-kits ulit tayo at sana sundan nyo pa rin ako sa ating mga adventure dito sa may parte ng Antique at Panay Island.